Isang hapon na payapa, isang babae na talaga namang kahanga-hanga sa kanyang kagandahan. Mapapansin agad ang kinang ng kanyang mga mata, ang maamong hugis ng kanyang mukha, at ang kanyang banayad ng ngiti na tila nagbibigay ng ginhawa sa bitaong tumitingin sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang marikit na anyo, may simpleng damdamin siyang naramdaman. Ang gutom na naramdaman niya, ang unti-unting pagkulo ng kanyang sikmura. Sa kanyang isipan ay naglaro ang tanong, ano kaya ang masarap kainin ngayon? Hindi siya agad nakapagpasiya, subalit nang pumasok ang samyo ng bagong lutong pizza mula sa isang restaurant, agad niyang naramdaman na iyon ang makabubusog at makapagpapaligaya sa kanya. Umorder agad ng isang malaking pizza na may halo-halong toppings, kesong malinamnam, pepperoni at gulay na makukulay. Habang hinihintay ang kanyang order, napangiti siya dahil naalala niya ang simpleng kasiyahan ng pagkain. Hindi lamang ito tungkol sa panlasa, kundi pati sa samahan at alaala. Nang dumating ang kanyang pizza, agad niyang tinikman ang unang hiwa. Mainit-init pa ito, malutong ang gilid, at malasa ang bawat kagat. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kanyang gutom at napapalitan ng kasiyahan. Sa bawat subo ay tila nagiging makulay ang kanyang hapon, at saglit niyang nakalimutan ang lahat ng pagod at alalahanin. Matapos niyang makain ng ilang hiwa ng pizza, nakaramdam siya ng kabusugan. Naisip niyang dumiretso sa grocery store na malapit lang sa lugar. Isa itong simpleng gawain na madalas niyang ginagawa. Ngunit para sa kanya ay may kakaibang saya ang pamimili ng pagkain. Habang naglalakad patungo roon, dama niya ang banayad na hangin ng hapon at ang masiglang ingay ng mga tao sa paligid. Pagdating niya parati niya sa grocery, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ang mabangong halimuyak ng sari-saring prutas, gulay at pagkaing nakahilera sa mga estante. Kumuha siya ng basket at nagsimulang mamili. Ang una niyang nilapitan ay ang seksyon ng mga isda at seafoods. Nakita niya ang sariwang bangus na kumikislap pa ang kaliskis, mga hipon na tila bagong hango sa dagat, at mga tahong na nakapila sa yelo. Pinili niya ang pinakamaganda at sariwa sapagkat nais niyang maghanda ng masarap na hapunan. Matapos ang seafood section, dumiretso siya sa bahagi ng gulayan. Doon ay pumili siya ng mga gulay na karaniwang ginagamit sa mga lutuing Pilipino. Kinuha niya ang isang mahaba at berde na upo na alam niyang masarap ipares sa ginisang hipon. Kasunod nito ay kinuha niya rin ang sariwang pechay na maaari niyang gamitin sa nilaga o kaya'y ipares sa pritong isda. Habang namimili, napansin ng ibang mamimili ang kanyang presensya. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan kundi dahil din sa kanyang marahang pagkilos at pagiging masinop sa pagpili ng mga produkto.